Ang purpose sa rapture, balikan ta niya kay ikaw matinud-an. Dili balikan ang mga taong unfaithful. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to worship. Hello. So kinahanglan alive ta mga igsoon. Ng mga tao nga may kinabuhi pero patay at ubangan sa Ginoo. Ug mo ni dangerous sa pagbalik sa Dios. Mo ni risgo mga igsoon sa pagbalik sa Ginoo kay di gyud sila makadungog sa trumpeta. Nanawa na ko itong i-post na to last time. Sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. O, di ba? Na. Spiritually awake. Kada bang ang imo bang hunahuna ba? Siya ra kanunay. Pag ingon siya ra kanunay, dahil na imo hunahuna diha. Ha? Si Jesus, dili siya. Amen. Ha? Siya ra imo hunahuna, si Jesus na kay importante makadungog ka sa trumpeta mga igsoon. Kung saan mo pagkadungog sa trumpeta nga ang kalibutan pwede nang pagkasabaa. Bisan pagsaba ang kalibutan. Like ito, stillness of His voice. Kana, markahin ang word. Stillness. Ito na yung sa kawit. In the stillness, in the quiet place, in the stillness, you are there. Ha? Wala ang Diyos ni anang mga masaba. Wala gyud si Lord anang saba kayo. That's why ningon si David, make a joyful noise unto the Lord. All ye land. Palapakan na to si Lord mga igsoon. Make a joyful noise unto the Lord. O mooni ang manifest sa mga taong spiritually alive. Amen? Okay. So ang mga tao mga igsoon, kung sila ang ilang espirituhanon nga senses diya sa Ginoo, di sila makadungog sa trumpeta. Ikaduha, they cannot hear the trumpet of the sudden return of Christ. Mo ni mahitabo mga igsoon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. It refers to those who are awake. No, katubang karon nga generation. Ha? Di ba rin ang busy kita sa itong trabaho mga igsoon para sa ato ang consumption sa flesh. Pero kinahanglan dili masit aside ang tingog sa Dios. Never yun na, never. Huwag gini ato ang usahay mga mangandoy ta. Huwag ko'y trabaho, kinahanglan makakita kong trabaho. Kung makakita ng trabaho, I know nga di na makasimbas Ginoo sama sa uban na wala na. Bantay yun ta. Sige ta pangandoy anak. Tagaan ka, di ba? O sa nakates, tagaan kang trabaho sa Ginoo, di ba? Ang pangutana ang Domingo makaduol pa ba ka niya? Ang anhara ko sa balay Lord kay na didasyonan manggukuan ni kong amo. Wala na ka. So ato na po ta spiritually dead, spiritually asleep. Sayang. 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 Sa sunod higayon mga igsoon, tagaan patag lugway nga kinabuhi sa Ginoo. I-continue na ito ng unfaithful of faithful. Asa dapita ibutang sa Ginoo ni mga unfaithful. Mag-iskuta of city of Jerusalem. Kay second coming man eh. Right, pero huwag sa nato ni. Ikatulo. Hala, time na. They are not ready. Dili sila ready. Because they are left behind. Left behind. Anong resulta na? Because they are left behind. Ulahin na dili sila makarindi tungod kay nabiyaan na sila. Next, kung nabiyaan na sila mga igsoon sa pagtunog sa trumpeta, di ba? Sa pagtunog sa trumpeta mo niya nga to ang timailhan nga kinahanglan musugot na ta dito sa Ginoo. Kung di ka makadungog sa trumpeta, there's something wrong with your hearing. Dunay sipya sa imong hearing. And that is your relationship diha sa Ginoo. Next, kung dili na left behind sila, na left behind means wala na dalas rapture.
kay rapture man ang church, mga igsoon, in these last days, then they will suffer the great tribulation. Ha? Mag-anto sila, mga igsoon, sa great tribulation. Saan ang great tribulation? O sa kaya sa tribulation o ang great tribulation. Kaya tribulation, mga igsoon, usan ni siya, ato na, usahay magkasakita, usahay mag-away ta sa tuang habi o lavi o wifey, usahay makakita tag aninipot, tribulation na igsoon, mag-away ta tong uyab, break na ta. Tribulation na siya. Kay problema sa imong bana, sa imong pamilya, tribulation na siya. Wa kay bugas, tribulation na siya. Labi na kung lutoson ka, tribulation gyapon na siya. Pero pag abot sa great tribulation, mas mulala pa rin sa tribulation. Kini siya murag wala na siya nahitabo ever since. Gusto na kong mamatay, pero nga di ko mamatay. Immortal naman ka. Wala man diha ang grasya. Right? Bisag ipantukan pag tibuok balay, giligiran kag bato, nga bantilis nga bato, na pinsa nilakbot ang imong mata spikas isla, wag yapon ka namatay. Right? Muna ningon si Apostol Pablo, asa na ang kalalas kamatayon? Natanawa karon panahon na. Napagani ng grasya, pero kinsay, bisag kinsa na yung makita at pusiro ni mo mura nagpatay ang tawon. Diba? Ingon anak kalala mga igsoon. And that is the great tribulation. Dayon, ikaw, ang usa ka tawo mga igsoon, nakaangko na kang Jesus, katong mga believers na wala na dala sa rapture mga igsoon. Magpabuhagay, magpaaga silang kaugalingon nga dugo para maluwas. Remember, the blood has a great significance. Ang blood sa ganito, mo ni siya nag-take away the sins of the world. Naapta sa grace. Pagbalik na ni Ginoong Hesukristo after the rapture take place dayon ang great tribulation. So dito na manifest na dito ang Antichrist. Dayon musulod na dito ang 666. Dayon paglinglas mga tao. Usa ka linglaw kung ganan jud kang I want to be with Jesus Christ. Unya kinanglan kang magpatulo sa imong dugo. Inon ka nga, do you believe Jesus Christ? Putlan kag, yes, I believe. Putlan kag liog. So, di pa ka maluwas. Muna niingon dito, ang magpadayon hangtod katapusan, mauray maluwas. After grace na na. After grace na na. Luwas na unta ka, pero kung saan man kay spiritually asleep man ka. Nagpa-relax man ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Munang until now, wala pa ta na-equip mga igsoon, wala pa ta sa blessed hope. Meaning, ato ang i-correct ang mga something na weakness nato. I-correct nato na siya mga igsoon. Samtang napay panahon, ano saan man nato i-correct? Kana nang mubalik na, Lord, pasaylo ako, Lord, ako nang gusto lang akong kaugalingon, Lord. Ano daw magluhat po ka dito sa kawas paingon din, Lord. Wala na, ulahin ang tanan. Asa man ka sa wala pa ko ni balik. More to illustrate na ko kanina. Ako nga yung gisugat, ako pa'y nauna. Asa man ka dapita? Okay. So they will suffer the great persecution. Under the great tribulation, mo suffer ang usa ka tawo nga na-left behind great persecution from the Antichrist. Kini si Antichrist, mo ni siya ang mulinglas ni buong kalibutan. Wana. So kung ikaw matinud-anon sa Ginoong purpose sa rapture, balikan ta niya kay ikaw matinud-anon. Dili balikan ang mga taong unfaithful, uncertain. Dili matinud-anon sa Ginoo. Naay mga taong matinud-anon ra sa tao, pero dili matinud-anon sa Ginoo. Kaya nga naman, matinud-anon sa tao, pag wala ang tao, di siya makita. That means, ang iyahang amo ang tao. Pero ang tao, di makahatag sa kasiguruhan. But ang Diyos lamang ang makahatag. If they awake, natanawa, pero take note at the end, ningon Teresa, if they wake up and repent. So, panalitan kung wala pa sila ni Kwan, they wake up and repent, they will be lifted up into the air. So kung maghinulsol sila mga igsoon, ang tao na to sa 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15. First, 1 Corinthians? Yes, 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15. Nadia?
Kasi makabasa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 Corinthians chapter 3 13 to 15. Amo ni? Og ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita niya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo og sultaon ang iyang matuod nga kalidad. Abrihi ang inyong Bible kung pareha ba sa gisulti dili kay bisay usahay masayod ko. Verse 14. Kung ang gitukod sa tawo diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Example, gisulayan siya sa pagtuo niya, wa gyud siya nasunog, wala siya naapektuhan, wala niya gidinay si Jesus Christ, then makadawat siya ganti. Verse 15. Apan kung masunog kini, mahanaw kini gikan kaniya apan maluwas siya samara sa nakalatas siya sa kalayo. So there is always a chance for those who repent. Pag hinulsol, no? Nga naman, natay dapat iayos, natay dapat i-correct, natay dapat itanuson, kay dunay balikuto ta usahay. Right? Verse 16. Wala na? 15 na tama no? So, mo ni siya mga igsoon nga last long if we are going to repent. Mo ni ang chances na gihatag sa Ginoo sa ato ang matag kinabuhi. Alright? So, atong balikon mga igsoon, i-evaluate ang imong kaugalingon, pila ka porsyento ang imong pagka-faithfulness sa Dios, pila ka porsyento ang imuhang pagka-unfaithful diha sa Ginoo. Hallelujah. What are the characteristics of unfaithful servants? Dili na to tapuson mga igsoon. Kaya itong mensahe. What are the characteristics of unfaithful servants? Number 1, inactive, who compromise the world. Usali, compromise ko anay, but when I read the passage, when I read the scripture, I am corrected. Usahay, dito nag-live ko, nag-live ko to, kanta-kanta man ko ato, kung sa to, Magdalena, gikorek kong pasuraan nali. Hila ko sa Ginoo ato, naulaw ko. Muna, hindi na ko ganahan mo live. Pero mo live ko, muna na, nagsulti na ko sa pulong sa Ginoo, nag-praise and worship na ko, tungod kay, lain kay paminawon ba nga, naanatas kahayag, o niya, nag-apil-apil tas kanipit, Magdalena, ikaw ay sawing palad sa itong pasabutan. Duha sila, naulaw ko, gituliso ko mga igsoon. That's why, wala ni siya, this is not a blessings of these guys, but everybody gi-correct kas Ginoo because we compromise the world. Gikompromiso na to ang kalibutan mga igsoon. Ikaduha, believers who left the right doctrine and follow the ways of the world. Ang mga magtotoo nga nibiya sa pagtulunan ni Kristo o ni Palo hinoon sa kalibutan. Kung sa may naaning kalibutan na. Muna ningon si John, do not love the world or anything in this world. No? Because if you love this world, your love on the Lord is not within you. Kung imong higugmaon ang kalibutan, ang imong gugma sa Ginoo, wala diha nimo. Bisag mingon pa nga, Lord, I love you. Pero deep inside, you have denied Jesus as your first love. Mo ni gusto mga igsoon. Balikan nato mga igsoon ang gitawag nato Hebrews chapter 12. No? Diha, tanaw na to. Therefore, since we are surrounded by such great a cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and sin that so easily entangles. Muna nakababag sa atoa. And let us run with perseverance the race. Dili ta maka-persevere igsoon kung naatay kompromiso. Kung dili man gusto si Jesus ana nga half-hearted tang mga lagad sa Ginoo. We need to be holistic. 100% diha sa Ginoo. Mga igsoon, in every message sa Ginoo naa na siya ay objectives. Unsay purpose nga nang mao ni ang message sa Ginoo karon? Number 1, kani objectives nato number 1, to know what is our stand. Asa ka libarog? Ato ba kas being faithful or being unfaithful?
Or butangan na itong tulo. Basi 50-50 ta. Igsoon, mas dangerous ang 50-50. Amen? O sa gingon ni Jesus Christ, lugita ang imong mata, ang pikas mata, kung mo ni nakaingon, nga, mo ni makaingon nga maimperno ka, ipalugit niya. E para dili matakdan yung pikas. So meaning, ang pasabot ana, dili siya ganan og 50% kinahanglan tibuok. Amen. Ikaw, ako, kitang tanan dinhi karon. Tibuok ba tang nangalangkad sa Ginoo? Hello. Kung tibuok ang mga lagad sa Ginoo, ayaw pa relax sa imong pagpangalagad sa Dios. Labi na sa adlawng Domingo. Ayaw si piyata ang Dios, kay dili siya tawo igsoon. Dios siya na nagsulti din nimo karon. Kuni patag manindog mga igsoon. Ikaduhang objective, to be faithful until the aerial second coming of the Lord. Ang tuyo sa Dios nga magmatinud-anon ka hangtod sa iyang pagbalik. So karon mga igsoon sa imong nahimutangan, pakigsulti sa Ginoo. Dili ka pakyason sa Dios. Let us pray all together in one voice. Walay mo kanta kung dili mag-ampo sa Ginoo. Muatubang sa Dios. We know nga we compromise the world. Kitang tanan ni kompromiso ta sa kalibutan. We need to repent. Atubangan sa Ginoo karon. Hallelujah. Let's start now praying. Hallelujah. Tinudanan ka sa mga pulong mo. Thanks for watching. Please subscribe, comment, like, and share.